Good day everyone! Ito po yung demonstration kung paano gumawa ng dinner roll. Bago po tayo mag-start, kailangan malinis po ang ating tools and equipment, lalong-lalo na po ang ating table. Kailangan din po ang proper hygiene at complete PPE. Sa paggawa ng dinner roll, kailangan natin ihanda ang ating tools and equipment, measuring cups and measuring spoon. Next is the wire whisk, pastry brush and rubber scraper, the dough cutter, flour sifter, at next naman itong baking pan, mixing bowl kung saan natin imimix lahat ng ating mga ingredients. Kailangan din natin ng weighing scale. Para sa pag-cover ng ating dough, ang gagamitin po natin ay itong cling wrap. Pero kung may katsapo kayo, mas okay po yun para mas makatipid. Next, kailangan natin i-prepare ang ating mga ingredients sa paggawa ng dinner roll. At ito po yung mga sumusunod. 2 1/2 cups of bread flour, 60 grams of white sugar, 1 tablespoon of active dry yeast, 1/2 teaspoon of salt, 1/4 cup of butter, 1 piece of fresh egg. Next, we have the lard. Kailangan po natin ito para mamaya sa pagmasa ng dough. At para naman sa ating wet ingredients, kailangan natin ng 90 ml of warm water. Next naman, itong 90 ml evaporated milk. Kompleto na po ang ating ingredients. Next naman po ay ang procedure sa paggawa ng dinner roll. Importante rin po na sifted ang ating gagamitin na bread flour. Ilalagay na po natin dito ang ating active dry yeast. Then, itong ating white sugar. Para po ma-activate ang ating yeast, ilagay po natin ang sugar sa tabi ng yeast. Next naman po, itong ating salt. Salt naman po ay ilalagay natin sa kabilang side para hindi po mamamatay ang ating yeast. At imimix na po natin siya hanggang sa ma-incorporate po lahat ng dry ingredients. Naman po, ilalagay na natin ang ating fresh egg. Katapos po, ilagay na rin natin ang ating evaporated milk. And lastly, itong ating warm water. Na ilagay ko rin po pala yung ating butter. Katapos po, imimix na natin hanggang sa ma-incorporate po lahat ng ingredients. Kapag ganito na po ang itsura ng ating dough, maglalagay na po tayo ng lard sa ating kneading table para po sa tamang pagmasa ng ating dough. You will use the heel of your palm, parang ganito po. You can use the dough cutter para mamasa natin to ng maayos. Next naman, pag okay na ang ating dough, lagyan natin ng lard ang ating mixing bowl kung saan ita-transfer natin itong dough. Kapag maayos na po at ganito na po yung itsura ng ating dough, ita-transfer na po natin siya at ready na po for fermentation process. Dito po, i-cover na natin siya using the cling wrap and let it rise for 1 hour. Para po mabilis at maganda yung pag-rise ng ating dough, ilagay po natin siya sa pinaka-warmer place. Pwede rin po sa tabi ng oven. And after 1 hour, kung ganito na po yung itsura niya, as you can see, maganda at nag-double talaga yung size niya. So, sa next na process, gagawin natin ang knocking down na kung tawagin. Gamit po ang ating kamao, punch down to deflate the dough. Bago po natin siya i-divide, kailangan po natin siyang timbangin. So, 675 divided by 30. So, magiging 22 pieces ang output natin for this recipe. Tapos po, ikakat na natin siya at titimbangin po natin ulit. At pagkatapos po, bibilugin na po natin siya na kung tawagin ay roundings. Dapat po, naka-letter C yung ating kamay para po maganda at makinis po yung ating paggawa ng roundings. At pagtapos na po, itatransfer na natin to sa ating baking pan. Tapos po, i-cover natin siya using the cling wrap at iwan po natin siya ulit for 30 minutes para mag-rise pa po ulit. After 30 minutes, nag-double rise na po ulit ang ating dough. Tapos, nag-prepare na din po ako dito para sa ating egg wash. Isang egg lang po ang gagamitin natin at 2 tablespoon of evaporated milk. Sa paglagay po ng egg wash, huwag po tayo ma-overwhelm. Kailangan po konti lang or sakto lang po yung paglagay natin ng egg wash sa ating tinapay para po hindi po masunog ang ating tinapay. And ibe-bake na po natin siya for 15 to 20 minutes at 325 degree Fahrenheit. Kailangan po sakto ang ating temperature para hindi po masunog ang ating tinapay. And ito na po ang ating dinner roll. Para po malaman kung maganda po ang paggawa natin sa ating dinner roll, ipopoke natin siya at kung nag-bounce back, ibig sabihin po maganda ang ating paggawa. This is Kenny Linda Galea and thank you for watching po. Sana po ay may natutunan kayo sa aming video. Proudly present Group 4. Thank you for watching. Bye!